Hi, magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ang tatlong sign. Bakit mabilis magsawa ang isang lalaki? So, syempre, magbibigay tayo ng topic. Pakinggan nyo to mga kababaihan. Baka meron kayong ugali nito at pwede nyong baguhin. Ang sign mga kasawi is masama ang ugali. For example, mga kasawi, kahit na anong haba ng pasensya ng isang lalaki, kahit na anong bait nito. Pero kapag kang isang babae, grabe yung sama ng ugali, yung talak dito, bunganga dito, mura doon, halos wala ng Ayan. Wala nang sinasabi ang isang babae, puro pagmumura na lang sa kanyang asawa. Kumbaga wala nang appreciation na nangyayari sa kanya. Kumbaga kahit na anong gawin ng isang lalaki na talagang mabuti sa kanyang misis, pero si misis ay grabe yung sama ng ugali at mabunganga ito. Kumbaga in short, nagger ito. Alam niyo ba? Ang isang lalaki kahit mahal ka nito, mabilis itong magsawa sa'yo dahil sa masama mong ugali mga kasawi. Ayan yung ating una na sign. Ang pangalawa mga kasawi is hindi marunong mag-asikaso. For example mga kasawi, ang isang lalaki ay pagod na sa trabaho. Uuwi ito. Tapos pag uwi ni mister ay wala itong pagkain. Hindi pa nakasaing, hindi pa nakaluto ng ulam, hindi pa nakalinis ng bahay si misis. Yung ending syempre pagod na pagod na. Imbis na ikaw ay magpapahinga na lang, ikaw pa yung gagawa ng gawaing bahay. Ikaw pa yung magluluto, ikaw pa yung maglilinis, ikaw pa magluluto ng ulam. Siyempre, mister, ay nagsasawa ito ng mabilis kapag ganito ang ugali ng kanilang mga misis. Kaya sa mga kababaihan ha, laging tatandaan kapag si mister ay pagod sa trabaho, ugaliin ninyo na pagsilbihan sila para naman hindi magsasawa sa inyo si mister sa inyong mga ugali, mga kasawi. Ayan yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo, syempre mga kasawi, pinaka-importante ito sa mag-asawa. Kapag nangihingi si Mr. ng jugjug ay hindi ito pinagbibigyan ni Mrs. Kapag ganito ang inuugali ng mga Mrs. aba naman, talagang si Mr. ay mapapagod na unawain ka. Mapapagod na intindihin ka palagi kapag ikaw ay palaging humihindi kapag nagyayaya ito sa iyo ng jugjug. Kailangan syempre pagbibigyan natin sila. Huwag agad-agad magagalit kapag kaniyaya ka. Kapag kapagod naman si Mrs., madaling sabihin na pasensya ka nahan kasi pagod ako. Pasensya ka nahan, bukas na lang kasi wala talaga akong gana ngayon kasi ang dami kong inasikaso sa mga anak mo. Pagod na pagod ako sa gawaing bahay. Siyempre si Mr. naman ay maiintindihan ka nito basta as long as na-deliver mo sa kanya ng maayos, na-explain mo sa kanya ang mga ganitong reason mo. Kaya hindi mo siya napagbibigyan. Pero kung kada yaya ni Mr. ay tinatanggihan mo at galit ka pa, ay talagang magulat ka na lang. Hinahanap na ni Mr. sa iba ito, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo na rason. At syempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic nito. Lagi yung tatandaan sa mga kababaihan kapag kayo ay nakaka-experience ng ganitong sitwasyon. Lagi yung tatandaan na meron tayong obligasyon sa ating mga asawa na paligayahin sila, alagaan sila at higit sa lahat na pagsilbihan sila. Kasi nga syempre karapatan natin yun, obligasyon natin yun sa ating mga asawa. Huwag natin yun makakalimutan. Syempre may mga bagay din naman na minsan pagod tayo, may mood tayo na parang yung hindi talaga natin gusto. Pwede natin yung explain sa kanila, pwede nating sabihin yun sa kanila para mas naiintindihan nila tayo kung bakit tayo minsan umaayaw. Huwag tayong magagalit agad-agad kay Mr. kapag ganun yung mga hinihingi nila sa atin. Lagi yung tatandaan yan. Para maging mahaba ang pagsasama ninyo ni Mr. kapag ganito ang inyong banding dalawa at pagpapaliwanag mo sa kanya palagi mga kasawi. So yun lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.